Cool. Gandang araw, class. Welcome to our subject, Civil Engineering Laws, Ethics, Contracts, and Specifications. Welcome to part 2 of our discussion of contracts law. Ginawa ko itong video na to, class, for us to have additional learning and for us to look on cases that can highlight yung learning natin sa 5 principles of contracts law. So, allow me to share my screen. So as we said earlier, no, we have the 5 principles: relativity, obligatory force, mutuality, consensuality, and autonomy. So dito sa relativity, class, again, kung naalala nyo, the term is privity. No, it's all about relationship. So naghanap-hanap tayo ng mga case digest dito and i-summarize lang natin ito mabilis. So ito, Philippine National Bank versus D. So this is a digest from jurisprudence.ph. So, basahin lang natin. Yes. So, sabi dito, class, Miss Tandy purchased a residential lot in Binangonan, Rizal from Pepe, which is Prime East Properties Incorporated on installment basis. However, yung property was na-assigned for AFP sa retirement ng mga pabahay. Thus, Pepe obtained a loan from PNB sa bank, no, Philippine National Bank, and used the property. So, meron siyang ang loan ata nito sumabot to ng 200 million plus kung as far as I remember, no. So basically basta bumili ng binili yung lupa. And sadly, kasama sa na-purchase yung property ni D, no? Though originally wala naman siyang kinalaman, 'di ba? So may hint na tayo, wala namang kinalaman si D kay PNB, 'di ba? Kasi si D at si Pepe yung magkausap eh. So doon pa lang parang wala nang doon. Wala nang relativity, 'di ba? Next, after the fully paid the purchase price, a deed of sale was executed by Pepe and AFP in this favor. However, D was unable to obtain the owner's duplicate title from PNB. Bakit? Kasi nga ina-acquire na ni PNB kinukuha na ni PNB. Kanila daw dapat yon. So D filed a complaint. Kanino tong ina-apply sa HLURB, which is now dissued, no? To compel PNB, Pepe, and AFP to deliver the title. So, the issue here is whether PNB is obligated to cancel the mortgage and release the title to D. Kasi originally, again, tandaan nyo si D yung unang bumili. Di ba? Siya yung unang nag-purchase. So, ilang taon niya binayaran? About 2 years, no? 1994 to until 1996. Yan, so, ruling, ito na. Mabilis tinapos, no? Sa Supreme Court agad tayo. So, the ruling is in favor of D ang din naging decision. Okay, PNB is obliged to cancel the mortgage and release the title to D and ibigay yung lupa para kay D. Okay? And this classic example, class, no, this digest is a classic example of the principle of relativity. Tingnan nyo dito. Contracts can only bind the parties who entered into them and cannot favor or prejudice a third person. Wala tayong paki sa third person. Kung tayong dalawa lang magkausap, walang paki iba. Nagigets nyo ba yun? So, dito, di originally, ang contract kasama niya, kausap niya, is si Pepe. So kahit na anong mangyari dito, wala tayong pake sa parties na hindi naman natin kinausap, di ba? They are not in our principle of relativity. Okay? So yun, this is a landmark case, no, for principle of relativity. So yun lang. Okay, ano pa? Dito, obligatory force. Hindi na tayo maghahanap dito, class. Kasi nga, again, obligatory force, it's just an juridical necessity. For example ako, hindi ko din-deliver yung functions ko as an instructor of University of Santo Tomas. Yari ako, di ba? Pwede akong tanggalin sa posisyon, pwede akong kasuhan, incompetence, ire-report ako na hindi na ako makakapagturo sa iba pang university, pwedeng ganun.
Basta everything that is contrary to law, contrary to customs, contrary to morals. Okay? Tingnan nyo dito. The last term. Ang hindi mo pagsunod ay merong legal consequences. Okay? So ito. Another, dito, almost same kasi, no? Almost same mutuality and consensuality. Kasi meron ditong meeting of the minds and binding. The term is binding. Merong pagkakasunduan. Okay? So, let's look on this, no? Let's look on this. This Villa Crista Monte Realte and Development Corp versus Equitable PCI Bank, which is now BDO. Okay, which is now BDO. Sige, summarize na lang natin. Yan. Mahaba ba to? Sige, basahin natin. No? So, Villa Crista, the petitioner obtained a credit line of 80 million from PCI Bank, now BDO for real estate development. So, they will be using 80 million pesos in real estate development. So, mga estate planners, no, mga tayo rin, mga engineers, we can relate to this. No, you need a capital investment for you to promote growth. No, higher investment. The principle, ang tawag natin dyan kasi is the principle of the unbalanced growth, no, or the unbalanced growth theory. Meaning, hindi balanse yung pinagpapakusan mo ng pera ng investment. So, for example, magtatayo ka ng isang panibagong city, or example, Alcala City, Villar City. Tatayo ka muna ng mga, dapat ba bahay agad yung itatayo mo? Hindi. 'Di ba? You start with roads, you start with electricity, you start with services, mga factories, warehouse, 'di ba? And diyan na papasok after nun yung mga uh, investment on housing. 'Di ba? Doon na papasok yung mga tao. Then sila yung mag-a-apply na dun sa mga trabaho sa paligid. Ganun yun. Ganun yung ikot ng unbalanced growth. Hindi balanse. Okay? So, just a side discussion. No? So, dito, ginamit yung 80 million for us to have, or for BDO, for Vista Crista to have a real estate development. So, ayan, yung mga details lang ng barangay, ng barangay tuloy, nung land, no, 80,000 square meter, malaki-laki. Yan. Ngayon ito na. Ito na yung naging problema. Again, class, no, the term is binding. Parehas kayong nag-agree sa kasunduan. And ito na. Tingnan nyo dito. The BDO or EPCIB later informed the petitioner the increased interest rate from 21 to 36%. Siyempre, di ba, nagpautang ka eh. May interest yan, siyempre. Di ba? Ito na. Grabe yung tinalo, no? From 21 to 36. So, from that alone, alam mo na agad na merong disagreement. Di ba? Meron na tayong kaso dito. There is a case arising because of paglabag sa principle of mutuality. Di ba? Wala nang meeting of the minds eh. Wala nang consensuality dito. Di ba? Wala nang meeting of the minds yan. Wala nang binding. Okay? So, ano nangyari? Whether the repricing, di ba? The issue, the repricing, nagbago yung interest agad-agad. So, the decision, the appeal lacks merit and the decision of the lower courts are affirmed. So, masyado daw, siguro I would say, masyadong drastic yung naging change. So, ano tayo dito? Ano yung naging decision? Ruling of the Supreme, no merit talaga. So, walang basihan yung repricing ng interest rates. Okay? Ikaw ba naman, kahit na, ako personally class, nung nagpapaupa ako 10K a month. Ultimo, 1,000 a month, makikipagtalo pa yan sa'yo eh. Makikipagtalo pa sa'yo yung mga tenant eh. 'Di ba? Imagine this. 'Di ba? Imagine this, a jump from, ilang percent nga ulit? 15% jump. 'Di ba? Hindi ideal yun on the engineering economy perspective. Okay? So, yun. Or mutuality and consensuality and autonomy. Wala akong nakita ano dito. But basically, dito, babalik lang din tayo sa natin na contract should not be contrary to law. No?
contrary to morals and public order. Kasi nga, you can stipulate everything as long as you agree on it, no? And as long as it is not, hindi siya nakakatapak ng ibang tao, hindi niya natatapakan yung batas. Okay, hindi siya contradicting to public policy. So, no need to, hindi na ako naghanap ng case digest dito. Then, pwede natin ipa-seat work yun. Pwede natin ipa-seat work. So, ganun lang, class. No? Ganun lang mag-analyze ng mga case digest. Actually, hindi natin binasa yung buo. No? Literally, yung digest lang. Kasi madali naman. So, ayun lang. That will be it for additional part 2 no, ng discussion on contacts. If you have any question in this video, comment down or message me in my social media accounts or in my email. Thank you, class, and God bless you.